Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon ngayon. Muli, nagbabalik ako upang handugan kayo ng isang kwentong tiyak na kukurot sa inyong mga puso at mag-iiwan ng aral na dadalhin nyo habang buhay. Sabi nila, ang kutob ng isang asawa ay hindi nagkakamali. Ito raw ang bulong ng tadhana upang ihanda tayo sa sakit na parating. Pero paano kung ang katotohanang matutuklasan mo ay ang siyang dudurog sa pamilyang matagal mong iningatan? Paano kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong mundo ay may itinatagong ibang mundo? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ni Sinag? Halina't simulan na natin. Nagsimula ang lahat sa isang resibo. Isang maliit na piraso ng papel na lukot-lukot. Naiwan sa bulsa ng pantalon na muntik ng malabhan. Iyon ang araw na gumuho ang mundo ni Sinag, bagamat hindi pa niya ito lubusang natatanggap. Tanghali noon, at abala si Sinag sa pag-aasikaso ng mga labahin. Siya yung tipo ng asawa na mas gustong siya mismo ang mag-asikaso sa mga gamit ni Hangin. Ang kanyang asawa. Ayaw niyang ipagalaw sa katulong ang mga personal na gamit nito dahil para sa kanya, ang paglilingkod sa asawa ay lengguwahe ng kanyang pag-ibig. Habang kinakapan niya ang bulsa ng suot ni Hangin noong nakaraang gabi para siguraduhing walang barya o tissue na maiiwan, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang papel. Nang ilabas niya ito, tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Isang resibo mula sa En's Jewelry. Ang halaga, 50,000 piso. Binili ito noong isang araw lamang. Napangiti si Sinag. Biglang nawala ang pagod niya sa maghapon. Malapit na ang anibersaryo nila. Sa susunod na buwan pa naman. Pero kilala niya si Hangin. Mahilig itong manurpresa noong ligawan pa lang sila. Baka ito na yon. Bulong niya sa sarili habang yakap-yakap ang maruming pantalon ng asawa. Kwintas! Bumili siya ng kwintas. Dali-dali niyang itinago ang resibo sa kanyang latsi. Ayaw niyang masira ang sorpresa ni Hangin. Sa buong maghapon, lumulutang si Sinag sa saya. Nagluto siya ng paboritong kare-kare ni Hangin para sa hapunan. Inayos niya ang bahay, naglagay ng mga bulaklak sa vase, at nagsuot ng magandang duster na alam niyang gusto ng asawa. Pero nang dumating si Hangin ng gabing iyon, hindi ito ang lalaking inaasahan niyang makita. Pumasok si Hangin na nakakunot ang noo, bit-bit ang briefcase at tila pasa ng daigdig. Ni hindi nito tinapunan ng tingin ang ayos ni Sinag o ang pagkaing nakahain sa mesa. Pagod ako, Sinag. Huwag mo muna akong kausapin. Ang bungad agad nito bago pa man makalapit si Sinag para humalik. Natigilan si Sinag. Ibinaba niya ang kamay na akmang kukuha sana ng bag ng asawa. Ganun ba? Sige, maghain na lang ako. Kumain ka na muna. Niluto ko yung paborito mong sinabi ng busog ako. Kumain ako sa meeting. Bulyaw ni Hangin sabay dabog papasok sa kwarto. Naiwan si Sinag sa gitna ng sala. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting napalitan ng panginginig ng baba. Pero sanay na siya. Pagod lang siya. Pagkumbinsi niya sa sarili. Stress sa trabaho. Kailangan ko siyang intindihin. Sinundan niya si Hangin sa kwarto para sana ihanda ang pambahay nito. Nang makalapit siya para kunin ang hinubad nitong polo, may naamoy siya. Hindi ito amoy ng pawis o usok ng sasakyan. Isa itong matapang at matamis na amoy. Amoy ng pabango ng babae, vanilla at wild berries. Hindi ganito ang pabango ni Sinag. Ang gamit niya ay laging amoy pulbos lang o bulaklak dahil ayaw ni Hangin ng matatapang na scents. Biglang bumalik sa alaala niya ang resibo, ang kwintas, ang pabango, at ang panlalamig ni Hangin nitong mga nakaraang buwan. Kinabukasan, hindi mapakali si Sinag. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang tambol na hindi tumitigil. Nagpasya siyang pumunta sa opisina ni Hangin ng tanghali para sorpresahin ito ng tanghalian at para na rin mapanatag ang kanyang loob. Gusto niyang patunayan sa sarili
na mali ang kanyang hinala. Pagdating niya sa kumpanya, binati siya ng mga guard na kilalang-kilala na siya. Dumiretso siya sa floor kung saan naroon ang opisina ng asawa. Pagbukas ng elevator, nakita niya agad ang bagong sekretarya ng department ni Nahangin. Si Hiyas. Maganda si Hiyas. Bata, makinis, at laging nakasuot ng mga damit na nagpapakita ng kurba ng katawan. Noon pa man, hindi na magaan ang loob ni Sinag dito, pero pilit niyang iwinawaksi dahil ayaw niyang maging selosang asawa. Good afternoon po, Ma'am Sinag. Bati ni Hiyas na may matamis na ngiti, masyadong matamis. Si Hangin, nasa loob ba? Tanong ni Sinag, pilit na pinatatatag ang boses. Nasa meeting po sa labas kasama si boss. Iwan niyo na lang po yung pagkain sa akin. Sagot ni Hiyas, sabay lahad ng kamay. Aabutin sana ni Sinag ang lunch bag ng mahagip ng mata niya ang leeg ni Hiyas. Doon, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina ay isang kwintas, isang manipis na gintong kadena na may palawit na hugis puso at maliit na brilyante sa gitna. Parang huminto ang ikot ng mundo ni Sinag. Tandaang-tandaan niya ang description sa resibo. Gold heart, pendant with 0.5 carat diamond. Ang ganda naman ng kwintas mo, Hiyas. Nanginginig na sabi ni Sinag. Parang may bikig na nakaharang sa lalamunan niya. Hinawakan ni Hiyas ang palawit at ngumiti ng nakakaloko. Ito po ba? Regalo po ng boyfriend ko? Anniversary gift daw po. Habang nagsasalita si Hiyas, naamoy ni Sinag ang pamilyar na samyo. Vanilla at wild berries. Ang parehong amoy na nakakapit sa polo ni Hangin kagabi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hablutin ang kwintas mula sa leeg ng babaeng ito. Pero nanatiling nakatayo si Sinag, ang kanyang mga paa ay parang napako sa semento. Ang kanyang dignidad bilang asawa ang pumigil sa kanya para gumawa ng eksena. Nginitian niya si Hiyas, isang nangiting puno ng sakit na hindi makikita ng iba. Swerte mo naman, mahinang sabi ni Sinag. Pakisabi na lang kay Hangin, dumaan ako. Umuwi si Sinag na parang lantang gulay. Sa bawat hakbang niya palayo sa opisina, parang may pinupunit sa loob ng dibdib niya. Ang kwintas na akala niya ay para sa kanya ay nakasuot sa leeg ng iba. Ang asawang akala niya ay pagod lang ay may ibang pinag-aalayan ng lakas. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Hangin. Medyo masigla ito kaysa kagabi. Tila ba may magandang nangyari. Habang naliligo ang asawa, naiwan ang cellphone o nipon nito sa ibabaw ng kama. Karaniwan, hindi pinapakialaman ni Sinag ang telepono ni Hangin. May tiwala siya. O siguro, natatakot lang siyang malaman ang totoo. Pero ngayon, iba na. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng tapang. Umilaw ang screen ng cellphone. Isang mensahe ang pumasok. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang dinadampot ang telepono. Ang pangalan sa screen ay Client H. Binasa niya ang mensahe na nakadisplay sa notification bar at sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa na sana ay mali siya ay tuluyang napigtas. Sabi sa mensahe, sobrang saya ko kanina. Love, salamat sa kwintas. Hindi na ako makapaghihintay sa birthday mo. Excited na akong maging Mrs. Aragon balang araw. Napaupo si Sinag sa kama. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang ingay ng shower mula sa banyo ay tila naging bingi sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng sarili niyang puso. Pero sa likod ng mga luha, may ibang namuo sa mga mata ni Sinag. Hindi lang sakit, hindi lang lungkot, kundi isang nagbabagang galit. Tiningnan niya ang pinto ng banyo at sa unang pagkakataon, hindi sumigaw si Sinag. Hindi niya kinalampag ang pinto ng banyo para konfrontahin si Hangin. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa ibabaw ng kama sa eksaktong pwesto kung saan niya ito kinuha. Pinahiran niya ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Isang hininga na tila humugot ng kasalakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao.
Nang lumabas si Hangin mula sa banyo, nagtutuyo ng buhok, nakita niya si Sinag na nakahiga na, nakatalikod, at tila mahimbing na natutulog. Hindi alam ni Hangin, sa likod ng nakapikit na mga mata ng kanyang asawa, gising na gising ang diwa nito. Gising sa katotohanang matagal na niyang ipinipikit. Kinaumagahan, maagang umalis si Sinag. Nagpaalam siyang may bibilhin lang para sa birthday party, pero iba ang kanyang sadya. Ang unang destinasyon niya ay hindi palengke o mall, kundi isang private investigation firm na nirekomenda ng isang kakilala sa loob ng isang brown envelope na hawak niya. Naroon ang lahat ng ebidensya na nakuha niya habang tulog si Hangin kagabi. Mga screenshot ng convo, mga travel booking na business trip daw pero 2 ang ticket, at ang cloud account na nakasync sa laptop kung saan nakatago ang mga litrato ni Hangin at Hiyas. Gusto niyo po bang ipasunod sila, Mrs. Aragon? Tanong ng investigador habang tinitingnan ang mga dokumento. Hindi na kailangan. Malamig na sagot ni Sinag. Ang boses niya ay walang bahid ng emosyon, parang yelo. Sapat na ang mga yan. Ang kailangan ko na lang ay ang tamang entablado para ipakita yan. Sunod niyang pinuntahan ang opisina ni Attorney Galvez. Matagal na silang magkaibigan ng pamilya. Nang ilapag ni Sinag ang envelope sa mesa nito, napabuntong hininga ang matandang abogado. Sigurado ka na ba dito, Sinag? Kapag isinampan natin ang annulment at ang kaso laban sa kanila, wala nang atrasan to. Magiging madugo ito. Tumingin si Sinag sa bintana. Naalala niya ang araw ng kasal nila ni Hangin. Ang pangako nito sa altar. Sa hirap at ginhawa, ikaw lang ang mamahalin. Napapait ng tadhana. Ang taong nangako na poprotekta sa puso niya ang siya ring wawasak dito ng pinakamalupit. Attorney, baling ni Sinag. Matapang ang kanyang mga mata. Dugo na ang puso ko. Wala na silang makukuha pa sa akin. Ihanda niyo ang mga papeles. Gusto kong sa mismong gabi ng party, pagkatapos ng pasabog ko, ay pirmado na ang lahat. Ang huling destinasyon ni Sinag ay ang Sweet Cravings Cake Shop. Ang pinakasikat na bake shop sa Hiraya. Dito siya nagpagawa ng higanteng 3-layer cake para sa party. Ma'am Sinag, heto na po yung design. Bati ng may-ari na si Ate Tessie. Yung money pulling cake po, di ba? Yung hihilain ni Sir Hangin yung topper, tapos lalabas ang sunod-sunod na pera. Umiling si Sinag. May kinuha siyang isang makapal na envelope mula sa kanyang bag at iniabot kay Ate Tessie. Oo, yan pa rin ang cake. Pero Tessie, hindi pera ang ilalagay natin sa loob. Naguguluhan, binuksan ni Tessie ang envelope. Nanlaki ang mga mata nito. Napatakip siya ng bibig sa gulat nang makita ang nilalaman. Sunod-sunod na litrato, malinaw na malinaw. Si Hangin at si Hiyas, naghahalikan, magkayakap sa kama, masaya sa beach. Ma'am Sinag, nauutal na sabi ni Tessie. Ito po ang ilalaman natin sa cake? Sigurado po kayo? Birthday party po ito ni Sir Hangin. Maraming bisita. Naroon ang boss nila. Lumapit si Sinag kay Tessie. Hinawakan niya ang kamay nito. Wala nang luha sa mga mata ni Sinag. Ang naroon na lang ay ang apoy ng isang babaeng napagod nang maging tanga. Bayad na yan, Tessie. Doblehin ko pa kung kailangan. Basta siguraduhin mo lang na hindi mapuputol ang ribbon ng mga litratong yan kapag hinila niya. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kahaba ang panloloko nila sa akin. Natahimik ang buong bake shop. Ramdam nila ang bigat ng dinadala ni Sinag. Habang nagmamaneho pa uwi si Sinag, tumunog ang kanyang cellphone. Si Hangin. Hello, Hon? Masiglang bati ni Hangin sa kabilang linya. Tila ba walang ginagawang masama. Excited na ako sa party bukas. Sigurado akong magiging perfect ang lahat dahil ikaw ang nag-ayos. Napahigpit ang hawak ni Sinag sa manibela. Oo naman, Hon. Sagot ni Sinag. At sa unang pagkakataon, nagawa niyang magsinungaling ng hindi kumukurap. Sobrang perfect.
Hindi mo ito makakalimutan habang buhay. Pagkababa ng telepono, muling nagring ito. Si Ate Tessie mula sa bake shop. Hello, Ma'am Sinag. Nanginginig pa rin ang boses ng panadera. Nailagay na po namin. Ma'am, last warning po. Kapag hinila niya ito sa harap ng maraming tao, masisira ang party. Masisira ang pangalan niya. Handa po ba talaga kayong gawin ito? Tumingin si Sinag sa side mirror ng kanyang sasakyan. Nakita niya ang sarili, ang babaeng dating sunod-sunuran, ang babaeng laging nagpaparaya. Wala na ang babaeng yon. Tessie! Mariing sagot ni Sinag. Ang boses ay puno ng pait at tapang. Hindi ko sisirain ang party niya. Tatapusin ko lang ang kasinungalingan niya. Ituloy mo. Binaba niya ang tawag. Handa na ang entablado. Handa na ang bomba. Bukas, sa harap ng mga ilaw at ng mga taong iginagalang ni Hangin, sasabog ang katotohanan at sa pagsabog na yon, sisiguraduhin ni Sinag na siya lang ang matitirang nakatayo. Ang resort tahanan ay nagmistulang palasyo ng gabing iyon. Ang mga ilaw ay kumukutitap na parang mga bituin, sumasabay sa indayog ng mamahaling musika. Naroon ang lahat ng bigating tao sa buhay ni Hangin, ang kanyang mga magulang, ang mga kaibigan, at higit sa lahat, ang kanyang CEO na si Mr. Montemayor, ang ama ng magiging male lead na si Lacan. Si Hangin ay nasa tuktok ng mundo, suot ang kanyang mamahaling suit, nakipagkamay siya sa bawat bisita, bit-bit ang nangiting puno ng pagmamalaki. Sa isang sulok, nandoon si Hiyas, nakasuot ng pulang gown na agaw pansin. Bagamat hindi sila magkatabi, ang kanilang mga mata ay nag-uusap. Isang pasimpleng kindat ni Hangin, isang mapang-akit na ngiti ni Hiyas. Akala nila, hawak nila ang gabi. Si Sinag naman ay nakatayo sa gilid ng entablado. Kalmado. Maganda sa kanyang simpleng asul na bestida, pero may lamig sa kanyang mga mata na hindi mapansin ng mga lasing na bisita. Ladies and gentlemen, sigaw ng MC. Ngayon, pakinggan naman natin ang mensahe ng ating birthday celebrant para sa kanyang butihing may bahay na nag-organisa ng gabing ito. Umakyat si Hangin sa entablado. Ang palakpakan ay dumagundong. Kinuha niya ang mikropono at tumingin kay Sinag. Sa aking asawa, kay Sinag, panimula ni Hangin, ang boses ay puno ng palsong emosyon. Salamat sa pagmamahal at pag-aaruga. Ikaw ang ilaw ng tahanan, ang dahilan kung bakit ako matagumpay ngayon. Mahal na mahal kita. Nagpalakpakan ang mga tao. Sweet naman, hiyawan ng iba. Sa isip ni Sinag, gusto niyang sumuka. Mahal? Ang kapal ng mukha. Lumapit si Hiya sa grupo ng mga empleyado, bumulong ng malakas para marinig ng iba. Ang swerte ni Ma'am Sinag, no? Pero balita ko, medyo boring daw siya sa bahay. Naghagiggikan ang mga kasama niyang alamang chismis. At ngayon, sigaw muli ng MC, ang pinakahihintay ng lahat, ang cake cutting ceremony. Pero teka, hindi ito basta cake lang. Ito ang sikat na money pulling cake. Pulling. Sir Hangin, lapit na po. Inilabas ang higanting cake. Gold at black ang tema, elegante at mukhang mamahalin. Sa gitna nito ay may isang topper na may nakasulat na, "Pull me." Tumabi si Sinag kay Hangin. Ngumiti siya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige na hon, bulong ni Sinag. Hilahin mo na. Ito ang reward mo sa lahat ng bandi hard work mo. Tuwang-tuwa si Hangin. Inaasahan niya ang sunod-sunod na malulutong na 1,000 piso na lalabas mula sa cake, gaya ng nakikita niya sa social media. Isang magandang bonus para ipang-shopping kay Hiyas bukas. Ready? 1, 2, 3, pull! Sigaw ng crowd. Hinila ni Hangin ang topper ng buong puwersa. Lumabas ang unang laman. Hindi ito kulay asul na papel na pera. Ito ay papel na makintab, photo paper, na tahimik ang mga nasa unahan. Kumunot ang noo ni Hangin. Ano to? Hinila pa niya. Isa pang litrato at isa pa.
Dahil nakadikit ang mga ito ng sunod-sunod sa isang mahabang plastic roll, tuloy-tuloy ang paglabas ng mga litrato habang hinihila niya, parang isang pelikulang horror na ayaw tumigil. Ang unang litrato, si Hangin at Hiyas naghahalikan sa loob ng kotse. Ang pangalawa, silang dalawa sa isang hotel room, nakatapis lang ng tuwalya. Ang pangatlo, screenshot ng chat ni Hiyas. Ang boring ng asawa mo, sana iwan mo na siya. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging nakabibingi. Ang musika ay biglang pinatigil ng DJ na natulala rin sa nakikita. Binitawan ni Hangin ang topper, pero huli na. Ang mahabang hilera ng mga litrato ay nakalaylay na mula sa cake hanggang sa sahig. Nakalandras sa harap ng lahat. Kitang-kita ng CEO. Kitang-kita ng mga magulang ni Hangin. Kitang-kita ni Hiyas na ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot sa isang sulok. Hangin! Ano ito? Nauutal na tanong ng nanay ni Hangin na halos himatayin sa nakita. Tumingin si Hangin kay Sinag, nanlalaki ang mga mata, puno ng takot at pagkalito. Sinag, mali to, mapapaliwanag ko. Dahan-dahang kinuha ni Sinag ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng MC. Tumayo siya sa gitna ng entablado, sa tabi ng cake na ngayon ay simbolo ng kanilang bulok na pagsasama. Tumingin siya sa mga bisita, pagkatapos ay kay Hiyas na gustong maglaho, parang bula, at huli, sa asawang nakaluhod na sa hiya. Ang boses ni Sinag ay malinaw, matatag, at tumatagos sa buto. Happy birthday, Hangin, sabi ni Sinag. Walang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Naghintay ako ng regalo mula sa'yo, pero naisip ko, ako na lang ang magbibigay. Tinuro niya ang mga nagkalat na litrato. Ang hiling mo noon ay sana mawala na ako sa buhay niyo ni Hiyas, di ba? Pinagbigyan na kita. Hinubad ni Sinag ang kanyang wedding ring. Ang tunog ng singsing na tumama sa sahig ay parang kulog sa tahimik na bulwagan. Malaya ka na. At ikaw, Hiyas. Tumingin si Sinag sa kabit na ngayon ay umiiyak na. Sa'yo na siya. Sa'yo na ang basurang tinapon ko. Binitawan ni Sinag ang mic. Thug. Tinalikuran niya ang entablado, ang asawang durog, ang kabit na hiyang-hiya, at ang mga bisitang gulat na gulat. Naglakad siya palabas ng resort nang nakataas ang noo, habang sa likod niya, nagsisimula na ang tunay na gulo. Parang nabingi si Hangin. Ang ingay ng mga bulungan, ang marahas na pagpitik ng mga kamera ng cellphone ng mga bisita, at ang nakakandirit na tawa ng ilang mga kaaway niya sa negosyo. Lahat ng iyon ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Nakatitig siya sa sahig. Sa paanan niya, nakakalat ang mahabang liston ng mga litratong nagpapakita ng kanyang kataksilan. Doon, sa isang litrato, kitang-kita ang kanyang mukha habang hinahalikan si Hiyas sa loob ng mismong opisina niya. Sa likod nila, sa background ng litrato, ay makikita ang ilang sensitibong dokumento ng kumpanya na nakadikit sa whiteboard. Hangin! Ang boses na yon ay hindi kay Sinag. Mababa ito, baritono, at puno ng awtoridad. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Hangin. Nakatayo sa harap niya si Mr. Arturo Montemayor, ang CEO ng kumpanya, at ang taong tinitingala niya. Ang mukha ng matanda ay kasing tigas ng bato. Sir Arturo, paliwanag ko po. Gawa-gawa lang po ito ni Sinag. Galit lang siya. Slap! Isang malutong na sampal ang nagpalingon sa mukha ni Hangin. Hindi mula kay Arturo, kundi mula sa sarili niyang ama na kanina pa nanginginig saglit. Wala kang hiyang bata ka. Sigaw ng kanyang ama. Pinahiya mo ang pamilya natin. Pinahiya mo ang asawa mong walang ginawa kundi mahalin ka. Pero mas matindi ang sunod na boses. Si Arturo Montemayor ay humakbang palapit. Hindi lang moralidad ang issue dito, Hangin. Look at those photos. In your lust, you were careless.
Nakikita mo ba ang mga dokumentong nasa likod nyo sa litratong yon? Those are trade secrets, confidential projections ng kumpanya. At nalaman namin, through an internal audit na tinulungan ni Sinag, na si Hiyas ay nagpapadala ng email sa ating kakompetensya gamit ang computer mo. Nanlaki ang mga mata ni Hangin. Tumingin siya kay Hiyas. Ang babaeng mahal niya, o akala niya ay mahal niya, ay nakayuko. Pilit na itinatago ang muka habang hinahawakan ng mga security guard ng resort. No, sir. Hindi ko alam yan, pagmamakaawa ni Hangin. You are fired, Hangin Aragon. Mariing sabi ni Arturo. At asahan mo ang demandang isasampa namin laban sa inyong dalawa ni Hiyas para sa corporate espionage at breach of contract. Umalis ka na, bago ko pa makalimutang tao ka. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Hangin. Sa loob ng 5 minuto, nawala ang kanyang career, ang kanyang reputasyon, at ang respeto ng lahat ng taong naroon. Tumakbo siya palabas ng hall, hindi alintana, ang mga mapanuring mata. Hinabol niya si Sinag sa parking lot, pero huli na. Ang sasakyan ni Sinag ay mabilis na humaharurot palayo. Iniiwan ang usok at ang alaala ng 7 taon nilang pagsasama. Sa halip na si Sinag, isang lalaking nakasuit ang humarang sa kanya, si Attorney Galvez. Mr. Aragon, malamig na tawag ng abogado. Huwag mo nang habulin ng kliyente ko. May dala akong regalo para sa'yo. Iniabot ng abogado ang isang asul na folder. Annulment papers. Pirma mo na lang ang kulang. At huwag mong tangkaing kumuha ng kahit anong pag-aari na nakapangalan kay Sinag, lalo na ang bahay na minana niya. Wala kang makukuha, Hangin, kahit 1 sentimo. Hindi ako pipirma. Sigaw ni Hangin, gulo-gulo ang buhok at basa ng pawis ang muka. Asawa ko siya. Mahal ko siya. Mahal? Natawa ng bahagya ang abogado. Sana naisip mo yan bago mo nilustay ang pera nyo sa babaeng yan. Nang makaalis ang abogado, naiwan si Hangin na nakatayo sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos, basang-basa, talunan, at mag-isa. Hangin! Isang boses ang tumawag sa kanya. Si Hiyas. Nakalabas na ito mula sa mga guard at tumatakbo palapit sa kanya. Gulo-gulo ang pulang gown. Hangin! Kailangan mo akong tulungan. Mawawalan ako ng trabaho. Ididimanda nila ako. Yakap ni Hiyas sa braso niya. Galit na tinulak siya ni Hangin. Layuan mo ako. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ito. Anong ako? Sigaw ni Hiyas. Ang muka ay hindi na mukhang anghel, kundi isang demonyo. Sumama ka sa akin dahil gusto mo rin. At huwag mo akong itataboy ngayon, Hangin. Huminto si Hiyas, hinawakan ng kanyang tiyan, at tumingin ng diretso sa mga mata ni Hangin. Isang tinging puno ng pananakot. Hindi mo ako pwedeng iwan. Buntis ako, Hangin. Magkakaanak tayo. Kapag iniwan mo ako, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak nating dalawa. Natigilan si Hangin. Buntis? Ang tanging bagay na pangarap nila ni Sinag sa loob ng 7 taon pero hindi nangyari. Ngayon ay nangyayari sa babaeng sumira sa buhay niya. Napatingala si Hangin sa madilim na langit. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng tadhana. Tahimik ang lumang bahay na tinuluyan ni Sinag. Ito ang bahay ng kanyang namayapang lola. Malayo sa ingay ng syudad at malayo sa alaala ng marangyang resort. Nakaupo siya sa harap ng bintana, hawak ang isang tasa ng tsa. Ang katahimikan ay nakabibingi, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay malaya siyang huminga. Pero ang katahimikang yon ay binasag ng malakas na katok sa pinto. Isang marahas at desperadong katok. Sinag! Sinag! Alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo. Boses ni Hangin. Bumuntong hininga si Sinag. Hindi niya nais na makita ang lalaki, pero alam niyang hindi siya tatantanan nito hanggat hindi sila nagkakaharap sa huling pagkakataon. Binuksan niya ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang hangin na hindi niya nakilala. Gulo-gulo ang buhok,
Ang suot na suit ay madumi na at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sa likod niya nakatayo si Hiyas, nakayuko at tila pilit na nagtatago. Ano na namang kailangan mo, Hangin? Malamig na tanong ni Sinag. Sinag, kailangan nating ayusin ang annulment na yan. Bungad ni Hangin. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat. Wala akong trabaho, wala akong pera. At higit sa lahat, hinila ni Hangin si Hiyas palapit. Buntis si Hiyas. Magkakaanak na ako, Sinag. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan ko ng suporta. Ang perang nasa joint account natin, kailangan ko yun para sa bata. Napatingin si Sinag kay Hiyas. Ang babae ay humahawak sa kanyang tiyan. Tila ba naghahanap ng simpatiya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sinag. Isang tawang nagsimula sa mahina hanggang sa naging malakas na tila ba nakarinig siya ng pinakakatawa-tawang biro sa buong mundo. Anong nakakatawa? Sigaw ni Hangin, namumula ang mukha. Magiging tatay na ako. Sinag, isang bagay na hindi mo naibigay sa akin sa loob ng 7 taon. Baog ka siguro. Kaya ngayon, heto ang karma mo. Huminto si Sinag sa pagtawa. Tiningnan niya si Hangin ng diretso sa mga mata, isang tinging puno ng awa. Pumasok kayo, sabi ni Sinag. Nagkatinginan sina Hangin at Hiyas bago sumunod sa loob. Inilabas ni Sinag ang isang brown envelope mula sa kanyang cabinet. Ito ay isang dokumentong medikal na 5 taon na niyang itinatago. Hangin, naaalala mo ba noong nagpa-check up tayo, 5 taon na ang nakakaraan dahil hindi tayo makabuo? Tanong ni Sinag habang inilalapag ang papel sa mesa. Oo, at sabi mo okay lang ang lahat, di ba? Sabi mo baka stress lang, sagot ni Hangin. Nagsinungaling ako, mahinang sabi ni Sinag. Nagsinungaling ako para protektahan ka. Noong araw na yon, nalaman ko ang totoo. Heto, basahin mo. Nanginginig ang mga kamay ni Hangin habang binubuksan ang envelope. Binasa niya ang bawat salitang nakasulat sa Ingles. Azoospermia. Ang diagnosis ay malinaw. Si Hangin ay hindi kailanman magkakaroon ng anak. Ang kanyang fertility count ay 0. Hindi totoo ito. Bulong ni Hangin habang nanlalaki ang mga mata. Sabi ng doktor, sabi mo. Sabi ko okay lang, dahil mahal kita, sabi ni Sinag. At sa pagkakataong ito, may luhang pumatak sa kanyang mata. Ayaw kong mawala ang kumpiyansa mo sa sarili. Ayaw kong pakiramdam mo ay kulang ka bilang lalaki. Tinanggap ko na hindi tayo magkakaanak, basta kasama kita. Handa akong magmukhang kulang sa harap ng pamilya mo, maprotektahan lang ang ego mo. Humarap si Sinag kay Hiyas na ngayon ay tila gustong lamunin ng lupa. Kaya Hiyas, tatanungin kita. Lumapit si Sinag sa kanya. Sino ang totoong ama ng batang yan? Dahil alam nating dalawa at alam ng papel na yan na hindi kay Hangin ang dinadala mo. Natahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Hangin. Ha, Hiyas? Tawag ni Hangin. Ang boses ay puno ng pagkabigo. Hiyas, totoo ba ito? Sabihin mong nagsisinungaling si Sinag. Hindi makatingin si Hiyas. Umatras siya. Pilit na kumakawala sa hawak ni Hangin. Hangin. Kasi, yung ex-boyfriend ko, akala ko. Pak! Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Hangin kay Hiyas. Sinungaling. Ginamit mo lang ako. Sinira mo ang buhay ko para sa batang hindi naman sa akin. Aba at ikaw? Sigaw ni Hiyas, biglang lumabas ang tunay na kulay. Sumama ka lang naman sa akin dahil akala mo mas magaling ako sa asawa mo. Pareho lang tayong manggagamit, Hangin. Huwag kang magmalinis. Nagsimulang mag-away ang dalawa sa loob ng bahay ni Sinag. Sigawan, sumbatan, at murahan. Ang pag-ibig na akala nila ay dakila ay naging isang maduming bangungot sa harap mismo ni Sinag. Lumabas na kayo. Malamig na utos ni Sinag. Hindi sila tumigil. Napilitan si Sinag na sumigaw. Sabi ko, lumabas kayo ng bahay ko.
Nang maitaboy niya ang dalawa sa labas, isinara ni Sinag ang pinto at sumandal dito. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng 5 taon, ang pagtatago ng sikreto ni Hangin, ang panlalait ng mga biyenan niya dahil hindi siya mabuntis, ang sakit ng pagtataksil, lahat yon ay bumuhos sa anyo ng yak. Pero sa kabila ng luha, may gaan siyang naramdaman. Ang katotohanan ang siyang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sa labas, naririnig pa rin ang boses ni Hangin na nagmamakaawa, kumakatok, at humihingi ng tawad. Pero para kay Sinag, ang pintong iyon ay hindi na muling bubukas para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa sakripisyo ng isang asawa. Iniwan niya ang dumi sa labas at sa loob ng kanyang maliit na bahay, sinimula ni Sinag ang unang gabi ng kanyang bagong buhay. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Wala na ang malaking mansyon, ang mga mamahaling kagamitan, at ang titulong Mrs. Saragon na dati ay ipinagmamalaki ni Sinag. Matapos ang magulo at masakit na proseso ng pakikipaghiwalay, pinili ni Sinag na iwan ang lahat. Ibinenta niya ang mga ari-ari ang naiwan sa kanya upang bayaran ang mga utang na palihihim na ginawa ni Hangin noong sila ay kasal pa. Ngayon, nakatira siya sa isang maliit na apartment sa dulo ng isang tahimik na barangay sa Hiraya. Ang kanyang kusina ay hindi nagawa sa granite, kundi simpleng semento na lang. Pero sa loob ng maliit na espasyong ito, may amoy na mas masarap pa sa anumang mamahaling pabango, ang amoy ng bawang, toyo, at mga espesyal na sangkap ng kanyang adobo. Ma'am Sinag, baka mapagod po kayo ng husto. Heto po, uminom muna kayo ng tubig. Alok ni Nanay Ginhawa. Si Nanay Ginhawa ang dating yaya ni Sinag noong bata pa siya. Nang mabalitaan ng matanda ang nangyari, hindi ito nag-atubiling puntahan si Sinag upang tumulong. Salamat, Nay. Kailangan nating matapos itong 20 orders bago mag-alas 12. Malaking tulong ito para sa renta natin sa susunod na buwan. Nakangiting sagot ni Sinag habang nagpupunas ng pawis. Ang kanyang negosyong adobo ni Sinag ay nagsimula lang sa social media. Noong una, mga kaibigan lang ang bumibili hanggang sa kumalat ang balita na ang adobo niya ay may ibang sipa. Lasang tradisyonal, pero may tamis at anghang na hahanap-hanapin mo. Para kay Sinag, ang pagluluto ay hindi lang hanap buhay. Ito ang kanyang terapiya. Sa bawat hiwa ng karne, parang hinihiwa niya rin ang sakit ng nakaraan. Sa bawat pagkulo ng sarsa, parang nilulunod niya ang mga alaala ni Hangin. Nay, kamusta po pala si Hangin? May balita ba kayo? Tanong ni Sinag. Pilit na pinatatatag ang boses. Hindi naman siya manhid. May bahagi pa rin ng puso niya ang nagtatanong kung nasaan na ang lalaking minahal niya ng 7 taon. Bumuntong hininga si Nanay Ginhawa. Naku anak, balita ko ay hirap na hirap daw. Wala nang kumpanyang tumatanggap sa kanya dahil sa nangyaring iskandalo. Yung babae naman, yung hiyas, iniwan na rin daw siya nang malamang wala na siyang pera. Ngayon daw ay nakatira na lang si Hangin sa isang boarding house at palaging lasing. Hindi nakaimik si Sinag. Wala siyang nararamdamang tuwa sa paghihirap ni Hangin. Tanging panghihinayang lang. Panghihinayang sa lalaking dati ay matino, pero nilamon ng tukso at sariling kahinaan. Hayaan na natin siya, Nay. May kanya-kanya tayong krus na dapat pasanin, sabi ni Sinag bago ibinaling muli ang atensyon sa kanyang mga kaldero. Kinahaponan, habang nag-aayos sila ng mga delivery, tumunog ang cellphone ni Sinag. Isang notification mula sa kanyang business page. Ma'am Sinag, tingnan niyo po. Sigaw ni Nanay Ginhawa habang nakatingin sa tablet. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Isang inquiry ang pumasok. Hindi ito basta order lang. Good day. We would like to order 100 packed meals of your special adobo for a corporate executive lunch tomorrow at the Montemayor Holdings. Please confirm if you can cater this.
Payment will be upfront, LM. 100? Nautal na sabi ni Sinag. At sa Montemayor Holdings? Nay, kumpanya yan ang dating boss ni Hangin. Pero Sinag, tignan mo ang initial. LM, sino kaya ito? At ang laki ng bayad Turo ni Nanay Ginhawa sa inaalok na presyo na triple sa normal nilang benta. Nag-alinlangan si Sinag. Ayaw na niyang bumalik sa mundong yon. Ayaw na niyang madikit sa pangalang Montemayor dahil maalala lang niya ang gabing gumuho ang kanyang buhay. Pero kailangan niya ng pera. Kailangan niyang palaguin ang negosyo para sa kanyang kinabukasan. Sige Nay, tanggapin natin. Pagpapasya ni Sinag. Trabaho lang naman ito. Hindi ko naman siguro makikita ang CEO doon. Sa staff lang tayo magde-deliver. Buong gabi silang hindi natulog ni Nanay Ginhawa. Nagluto, nagpack at siniguradong perpekto ang bawat detalye. Nilagyan pa ni Sinag ng isang maliit na handwritten note ang bawat box. Luto ng may pagmamahal at pag-asa. Sinag. Kinaumagahan, dinala ni Sinag ang mga pagkain sa grandiyosong building ng Montemayor Holdings. Pagdating niya sa lobby, sinalubong siya ng isang sekretarya. Kayo po ba si Miss Sinag? Pinapaakyat po ang order sa top floor, sa penthouse office. Ang sabi po ni Sir Lacan, gusto niyang makita ang taong nagluluto ng pinakamasarap na adobo sa Hiraya. Sir Lacan? Tanong ni Sinag. Hindi ba si Mr. Arturo ang may-ari dito? Si Sir Arturo po ay nag-retire na pagkatapos ng huling iskandalo sa kumpanya. Ang anak na po niyang si Sir Lacan Montemayor, ang bagong CEO. Kinabahan si Sinag habang nasa elevator. Pagbukas ng pinto sa top floor, bumungad sa kanya ang isang malawak na opisina na abot tanaw ang buong syudad. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng bintana. Nakatalikod sa kanya. Matangkad, malapad ang balikat, at may aura ng kapangyarihan. Heto na po ang mga orders, sir, mahinang sabi ni Sinag. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Hindi siya kasing tanda ni Arturo. Bata pa ito, marahil ay nasa mid-30s. Ang kanyang mga mata ay matalino pero may bahid ng kabutihan. Nang makita niya si Sinag, hindi siya nagulat. Sa halip, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Finally, we meet. Sinag Magbanwa. Sabi ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at nakaka-relax pakinggan. I've been ordering your food anonymously for weeks. I wanted to see the woman behind the courage. Kayo po ang LM? Tanong ni Sinag. Lacan Montemayor. Pagpapakilala niya sabay lahad ng kamay. At hindi lang pagkain ang gusto ko sa'yo, Sinag. Gusto ko ang katapangan mo. I have a business proposal that you might want to hear. Napako ang tingin ni Sinag sa kamay ni Lacan. Sa gitna ng kanyang pagbangon, isang bagong pinto ang tila bumubukas. Pero handa na nga ba siyang magtiwala muli sa isang lalaki? Mula sa bintana ng aking opisina, pinagmamasdan ko ang babaeng nasa harapan ko, si Sinag. Noong gabing iyon sa resort, ang gabi ng iskandalong yumanig sa kumpanya ng aking ama, nandoon ako. Nakatayo sa dilim, pinapanood kung paano tumayo ng matuwid ang isang babaeng dinudurog ang puso sa harap ng maraming tao. Hindi ko malimutan ang kanyang mga mata. Puno ng sakit, oo, pero may ningas ng dignidad na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Doon pa lang alam ko na, she is someone special. Ano pong ibig ninyong sabihin sa business proposal, Sir Lacan? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay maingat. Parang isang usa na handang tumakbo sa kaunting maling galaw. Iniharap ko sa kanya ang isang folder. Gusto kong magbukas ng isang restaurant na nakapokus sa traditional Filipino home cooking sa ilalim ng Montemayor Group. Pero ayaw ko ng mga dekahon na chef. Gusto ko ng luto na may kwento. Gusto ko ang adobo mo, Sinag. Gusto kong ikaw ang maging katuwang ko sa proyektong ito. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha na sinundan agad ng pag-aalangan. Sir, pasensya na po. Mahina niyang sagot habang inuurong ang folder pabalik sa akin. Isang hamak na kusinera lang po ako
sa isang maliit na apartment. Hindi ko yata kaya ang hinihiling niyo. At saka, ayaw ko na pong bumalik sa mundo ng mga kumpanya. Masyadong madumi. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi lahat ng kumpanya ay gaya ng nakasanayan mo, Sinag. At hindi lahat ng lalaki ay gaya ni Hangin. Bahagya siyang napaigtad nang banggitin ko ang pangalan ng kanyang ex-husband. Alam kong masakit pa rin. Alam kong ang tiwala niya ay parang basong nabasag. Mahirap nang buuin. Salamat na lang po, sir. Pero masaya na ako sa maliit kong buhay. Sabi niya, bago nagmamadaling lumabas ng aking opisina. Hindi ko siya pinigilan. Pero hindi rin ako sumuko. Pagkalipas ng 2 araw, nagtungo ako sa kanyang tinitirhang barangay. Malayo ito sa ingay ng syudad, amoy luntian at presko ang hangin. Nakita ko siya, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Abala sa pag-aayos ng mga sako ng uling sa labas ng kanyang maliit na apartment. Sir Lakan, anong ginagawa niyo rito? Gulat niyang tanong nang makita akong bumababa sa aking sasakyan. Nabalitaan ko kasing may sira ang bubong mo at mukhang uulan, sabi ko, sabay turo sa maitim na ulap sa langit. Wala akong dalang kontrata ngayon. Dala ko lang ay martilyo at pako. Ano? Pero CEO kayo. Hindi ko na siya pinatapos. Hinubad ko ang aking mamahaling coat, itinupi ang manggas ng aking polo at kumuha ng hagdan. Nagulat siya. Pati na rin si Nanay Ginhawa na nakasilip sa bintana. Sa buong hapon, hindi kami nag-usap tungkol sa negosyo. Tinulungan ko siyang ayusin ang tumutulong bubong. Tumulong ako sa pagbubuhat ng mabibigat na kaldero at nakipaglaro pa ako sa mga batang lansangan na tumatambay sa harap ng kanyang bahay. Habang kumakain kami ng meriendang ginatan na luto ni Nanay Ginhawa sa silong ng puno, nakita ko siyang napangiti. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Bakit niyo po ito ginagawa, Sir Lakan? Tanong niya habang nakatingin sa malayo. Masyado kayong mabuti para sa isang taong gaya ko na galing sa masakit na nakaraan. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Dahil ang isang sinag ay hindi dapat nagtatago sa dilim sinag. Ang kailangan mo lang ay taong maniniwala sa'yo hanggang sa maniwala ka na rin sa sarili mo. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Hindi bilang CEO at kusinera, kundi bilang 2 taong naghahanap ng kapayapaan. Pero biglang bumuhos ang malakas na ulan. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit, na sinundan ng isang napakalakas na kulog na tila yumanig sa buong paligid. Boom! Kasabay ng kulog ay ang malakas na kalampag ng isang malaking kawali na nahulog mula sa sampayan. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding takot. Nanginginig ang kanyang buong katawan at napaupo siya sa sahig habang takip-takip ang kanyang mga tainga. Huwag po. Tama na hangin. Papakiusap. Bulong niya habang humihikbi. Naintindihan ko agad. Trauma. Ang malakas na tunog ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing siguro ay sinisigawan siya o pinagbubuhatan ng kamay ng kanyang dating asawa. Ang sugat sa kanyang puso ay mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Dali-dali akong lumapit sa kanya. Hindi ko siya hinawakan ng biglaan para hindi siya mabigla. Dahan-dahan ko siyang binalot ng aking mga braso. Pilit na ipinaparamdam ang aking init at proteksyon. Sinag, andito ako. Ligtas ka na. Walang mananakit sa'yo. Bulong ko sa kanyang tainga habang hinahaplos ang kanyang buhok. Nanatili kami sa ganoong posisyon sa gitna ng ingay ng ulan. Sa bawat panginginig ng kanyang katawan, mas lalong tumitindi ang aking galit sa lalaking gumawa nito sa kanya at mas lalong tumitibay ang aking pangako sa sarili. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit muli sa babaeng ito. Kahit ang sarili niyang nakaraan, lalabanan ko para sa kanya. Isang basong muli, isang tagay na puno ng pait. Nakaupo ako sa isang madilim at mabahong kanto ng isang mumurahing bar. Amoy ihi,
amoy sigarilyo, at amoy ng isang talunang lalaki. Tumingin ako sa salamin na nasa harap ko. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Ang dating makinis at gwapong mukha ng isang top executive ay napalitan ng balbas na hindi naahit at mga matang lubog sa puyat at alak. Iniwan mo ang lahat para sa wala, hangin. Bulong ko sa sarili ko bago uminom muli. Biglang may tumabi sa akin. Isang babaeng amoy matapang na pabango, pero kahit ang pabango niya ay hindi kayang itago ang amoy ng desperasyon. Hindi ka pa rin nagbabago, hangin. Lasenggo ka pa rin, sabi ng boses na pamilyar. Si Hiyas, pero wala na ang kinang niya. Wala na ang mga mamahaling alahas at designer bags. Ang suot niya ay luma at kupas na. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko nang hindi siya tinitingnan. Nakita mo na ba ang balita? Iniharap niya sa akin ang kanyang basag na cellphone. Si Sinag, sikat na siya. Ang adobo ni Sinag ay katuwang na ngayon ng Montemayor Group. At balita ko, dikit na siya kay Lakan Montemayor. Ang swerte niya, no? Habang tayo, nandito sa putikan. Nanigas ang pangako nang makita ang litrato ni Sinag sa screen. Ang ganda niya. May ningning ang kanyang balat na hindi ko nakita noong kami pa. At ang lalaking nasa tabi niya, si Lakan, ay mukhang poprotekta sa kanya laban sa kahit na ano. Isang matinding selos at galit ang sumabog sa dibdib ko. Dapat ako ang nasa tabi niya. Dapat akin ang perang kinikita niya. Dapat tayong gumawa ng paraan, hangin. Bulong ni Hiyas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi pwedeng siya lang ang masaya. May utang pa tayo sa kumpanya, di ba? At kailangan ko ng pera para sa pangangailangan ko. Anong balak mo? Tanong ko. Sirain natin siya. Sirain natin ang pangalan na nadobobuo nga ng adobo niya. Kapag bumagsak siya, babalik siya sa'yo dahil ikaw lang ang kilala niyang takbuhan. At kapag nangyari yun, makukuha natin ang pera niya. Kinabukasan, nagsimula ang impyerno para kay Sinag. Doon sa harap ng kanyang maliit na kainan na pinalalaki na sana sa tulong ni Lakan, nagising si Sinag sa isang malagim na tanawin. Ang puting pader ng kanyang kainan ay binuhusan ng pulang pintura. Sa gitna nito, may nakasulat na, Mandaraya, gayuma ang sangkap, madumi ang pagkain. Hindi lang yun. Sa social media, kumalat ang mga peking accounts na nagsasabing may nakita silang daga o ipis sa mga packed meals ni Sinag. Ma'am Sinag, ano pong gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Nanay Ginhawa habang sinusubukang kuskusin ang pintura. Nakatayo lang si Sinag, nanginginig ang mga kamay. Ang trauma niya ay muling bumabalik. Nararamdaman niya ang panunakal ng nakaraan. Eksaktong dumating si Lakan. Mabilis siyang bumaba sa kanyang sasakyan at agad na binalot ng jacket si Sinag. Sino ang gumawa nito? Galit na tanong ni Lakan. Security! I-check ang lahat ng CCTV sa paligid. Ngayon din. Lakan, baka tama sila. Baka hindi ko talaga kaya ito. Hikbi ni Sinag. Huwag mong sasabihin yan, mariing sabi ni Lakan habang hawak ang magkabilang balikat ni Sinag. Paninira lang ito. Alam nating lahat na malinis ang puso mo at ang luto mo. Hahanapin ko ang may gawa nito. Pangako. Sa isang madilim na sulok, malayo sa mga CCTV, nakatayo ako at si Hiyas. Pinapanood namin ang eksena. Nakita ko kung paano yakapin ni Lakan si Sinag at pakiramdam ko ay sinasaksak ang puso ko. Hindi sapat ang pintura, Hiyas. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng kadiliman. Hindi siya natitinag basta nandoon ang lalaking yan. Kung ganoon, kailangan natin ang trump card mo. Sabi ni Hiyas nang may nakakatakot na ngiti. Ang tanging taong hindi niya kayang mawala. Tumingin ako kay Nanay Ginhawa na ngayon ay abalang nagwawalis sa labas habang pumasok sina Sinag at Lakan sa loob. Ang matanda, ang kahinaan ni Sinag nang sumapit ang gabi habang pauwi na si Nanay Ginhawa galing sa palengke, isang itim na van ang huminto sa kanyang tapat.
Bago pa man makasigaw ang matanda, mabilis siyang hinila ng dalawang lalaki sa loob. Isang oras matapos ang insidente, nakatanggap si Sinag ng isang mensahe mula sa isang unknown number. Isang litrato ni Nanay Ginhawa na nakatali at may busal sa bibig. Ang caption, "Gusto mong makitang buhay ang matanda? Dalhin mo ang lahat ng pera mo sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang. Kapag may pulis o kasama kang CEO, hindi mo na siya makikitang humihinga." Nabitawan ni Sinag ang kanyang cellphone. Ang mundo niya na unti-unti na sanang nabubuo ay muling nagkapira-piraso. Sinag nanginginig ang buong katawan ko habang nakatitig sa screen ng aking cellphone. Ang mukha ni Nanay Ginhawa, ang matandang nag-aruga sa akin nung iniwan ako ng sarili kong mga magulang. Ang tanging pamilyang natitira sa akin ay puno ng takot. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo agad sa Pier 4. Pero naalala ko ang sinabi ni Lakan, "Huwag kang padalos-dalos, Sinag. Ang galit at takot ay mga kaaway ng tamang pagpapasya." Hindi ko kayang mawala si Nanay. Pero alam ko rin na kung susunod ako sa gusto ni na hangin ng walang plano, pareho kaming mapapahamak. "Lakan," tawag ko sa kanya. Nakatayo siya sa labas ng aking kwarto, tila nararamdaman ng panganib. Ipinakita ko ang mensahe. Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang paningin. Ang kamao niya ay nag-uumpisa nang mamuti sa higpit ng pagkakahawak. Pero sa halip na magpanik, kinuha niya ang kanyang telepono. "Hindi ka pupunta doon ng mag-isa, Sinag. Makikipagtulungan tayo sa mga awtoridad, pero kailangan nating gawin ito ng tahimik," mariing sabi ni Lakan. Pagkalipas ng isang oras, nasa paligid na kami ng Pier 4. Ang dilim ay nakababalot sa mga lumang warehouse. Amoy kalawang, amoy dagat, at amoy ng panganib. Ang mga pulis ay nakapwesto sa madidilim na sulok, naghihintay ng hudyat. Ako lang ang papasok. Bulong ko kay Lakan. Kailangang makita ni Hangin na mag-isa ako para hindi niya saktan si Nanay. "Nakasunod ako sa likod mo, Sinag. May wire ka sa ilalim ng damit mo, maririnig namin ang lahat," sabi ni Lakan bago niya hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. "Mag-ingat ka. Hindi ko kayang mawala ka." Huminga ako ng malalim at naglakad patungo sa Warehouse 13. Ang tunog ng aking mga hakbang sa semento ay tila tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali. Creak! Bumukas ang kalawanging pinto. Sa gitna ng malawak at madilim na bodega, may isang bumbilya na nakabitin. Sa ilalim nito, nakatali si Nanay Ginhawa sa isang silya. At sa likod niya, nakatayo si Hangin. May hawak na matalim na kutsilyo. Sa gilid naman ay si Hiyas, na tila balisa at pabalit-balik ang lakad. "Andito na ako," sigaw ko. "Pakawalan niyo na si Nanay." Tumawa si Hangin. Isang tawang hindi ko na nakikilala. "Ang pera, Sinag? Nasaan ang pera?" Ipinakita ko ang bag na hawak ko. "Nandito lahat. Ang lahat ng kinita ko, pati ang perang binigay ni Lakan. Kunin niyo na. Basta hayaan niyo kaming makaalis." Lumapit si Hiyas para kunin ang bag, pero pinigilan siya ni Hangin. "Hindi lang pera ang gusto ko, Sinag," sabi ni Hangin, habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit. "Gusto kong bumalik ka sa akin. Sabihin mo sa CEO na yun na hindi mo siya mahal. Sabihin mo na ako lang ang lalaki sa buhay mo." "Hangin, tapos na tayo." Mahinahon pero matapang kong sagot. "Sinira mo na ang lahat. Ang lalaking minahal ko noon ay matagal nang patay. Ang kaharap ko ngayon ay isang kriminal na lang." "Anong sabi mo?" Akmang itatampal ni Hangin ang kutsilyo kay Nanay Ginhawa. "Huwag!" sigaw ko. "Hangin, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa ginagawa mo. Ganito ka na ba kadesperado? Ang pumatay ng matandang walang kalaban-laban para lang sa pride mo?" "Wala na akong pakialam," bulyaw niya. "Wala na akong trabaho. Wala na akong dangal. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat."
Sa sandaling iyon, narinig ko sa earpiece ko ang boses ng police commander. Signal confirmed. Moving in. Hangin. Tawag ko muli. Pilit na kinukuha ang kanyang atensyon. May pagkakataon ka pa. Isuko mo na yan. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo. Huli na ang lahat, Sinag. Susugod na sana si Hangin sa akin nang biglang bumukas ang lahat ng bintana at pinto ng warehouse. Pulis! Itapon ang sandata. Huwag kayong gagalaw. Nagkagulo ang paligid. Sinubukang tumakas ni Hiyas, pero agad siyang hinarang ng mga pulis sa pintuan. Si Hangin naman, sa sobrang gulat at galit ay hinawakan si Nanay Ginhawa sa leeg at itinutok ang kutsilyo rito. Huwag kayong lalapit. Papatayin ko siya. Sigaw ni Hangin. Nanigas ang lahat. Pero bago pa man makakilos si Hangin, isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa likod ng mga lumang kahon. Si Lakan. Sa isang iglap, tinulak ni Lakan ang isang tumpok ng mga empty crates patungo kay Hangin. Sa pagkagulat ni Hangin, bahagya niyang nabitawan si Nanay. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga pulis. Isang mabilis na pag-atake ang nagpabagsak kay Hangin sa sahig. Nanay? Takbo ko patungo kay Nanay Ginhawa. Mabilis kong kinalagan ang kanyang mga tali. Nay, okay lang po kayo? Nay! Yumakap sa akin si Nanay. Humihikbi. Salamat anak. Salamat. Nakahinga ako ng maluwag. Tumingin ako sa direksyon ni Hangin. Nakadapa na siya sa sahig, nakaposas, habang isinasakay sa patrol car. Tumingin siya sa akin. Huling tingin na puno ng pagsisisi, pero huli na ang lahat. Si Hiyas naman ay sumisigaw pa rin. Isinisisi ang lahat kay Hangin hanggang sa maisara ang pinto ng sasakyan. Lumapit sa akin si Lakan. Hingal na hingal siya. May galos sa braso, pero ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Tapos na, sabi niya. Sabay yakap sa akin at kay Nanay Ginhawa. Ligtas na kayo. Sa gitna ng kaguluhan ng mga sirena ng pulis at ingay ng Pier 4, doon ko naramdaman ang tunay na kapayapaan. Ang nakaraan na matagal nang gumagapos sa akin ay tuluyan ng napigtas. Pero sa sobrang tindi ng emosyon at pagod, biglang nagdilim ang aking paningin. Ang huli kong narinig ay ang pagtawag ni Lakan sa aking pangalan bago ako tuluyang nawalan ng malay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula noong gabing iyon sa Pier 4. Sumisikat ang araw sa lungsod ng Hiraya at ang mga unang sinag nito ay tumatama sa malaking signage ng isang bagong gusali. Hiraya ni Sinag, tradisyonal na pagkain at pag-asa. Hindi na lang ito isang maliit na stall, isa na itong tanyag na restaurant na dinadayo ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa loob ng restaurant, abala si Nanay Ginhawa sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Maayos na ang lagay ng matanda. Bagamat paminsan-minsan ay naaalala pa rin niya ang nangyari, mas nangingibabaw na ngayon ang saya sa kanyang mga mata. Si Sinag ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina. Nakasuot siya ng isang eleganteng modernong Filipiniana. Wala na ang bakas ng pagod at takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pag-aalinlangan, ay nagniningning na ngayon sa kumpiyansa. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang drawer, ang litrato nila ni Hangin noong araw ng kanilang kasal. Matagal niya itong tinitigan. Kamakailan lang ay natanggap niya ang balita mula kay Attorney Galvez. Pinal na ang desisyon ng korte sa annulment. Si Hangin at Hiyas ay kasalukuyan pa ring nagsisilbi ng kanilang sentensya sa kulungan dahil sa kidnapping at corporate espionage. Nabalitaan din niyang tuluyan nang tinalikuran ng pamilya Aragon si Hangin. Dahan-dahang pinunit ni Sinag ang litrato sa dalawa. Pagkatapos ay itinapon ito sa basurahan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas. Malaya na siya. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. At pinatawad na rin niya ang tadhana sa mga sugat na ibinigay nito. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pasok! Nakangiting sabi ni Sinag.
Iniluwan ng pinto si Lakan. Gaya ng dati, napakagwapo nito sa kanyang suot na barong. May dala siyang isang maliit na buke ng mga ligaw na bulaklak. Mga bulaklak na alam niyang mas gusto ni Sinag kaysa sa mga mamahaling rosas. Handa na ba ang ating star chef? Tanong ni Lakan. Ang boses ay puno ng lambing. Handa na, Lakan. Salamat sa pagdating, sagot ni Sinag. Lumapit si Lakan at hinawakan ang kamay ni Sinag. Alam mo, 1 taon na ang nakalipas mula noong sabihin ko sa'yo na ang isang sinag ay hindi dapat nagtatago sa dilim. Ngayon, ikaw na ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ng maraming tao. Dahil yun sa'yo, Lakan. Dahil hindi ka bumitaw noong gusto ko nang sumuko, sabi ni Sinag. Lumabas silang magkahawak kamay patungo sa main hall ng restaurant para sa grand opening ng kanilang pang-5 branch. Paglabas nila, sinalubong sila ng masigabong palakpakan ng mga empleyado at mga panauhin. Sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Sinag sa gitna at kinuha ang mikropono. Tumingin siya sa bawat taong naroon, mga taong naging bahagi ng kanyang pagbangon. Ang akala ko noon, ang pag-ibig ay tungkol sa pagtitiis at pagpapanatili ng isang perpektong imahe, panimula ni Sinag. Pero natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagtanggap sa sariling halaga, na ang bawat pagkabasag ng ating puso ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon para makabuo tayo ng mas matibay at mas magandang bersyon ng ating sarili. Tumingin siya kay Lakan na nakatayo sa gilid at nakangiti sa kanya ng may buong pagmamalaki. Huwag kayong matakot sa dilim, pagpapatuloy ni Sinag. Dahil pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may sisikat na bagong umaga. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating ang liwanag na yon ay hindi na muling maglalaho. Habang pinuputol nila ang ribbon, naramdaman ni Sinag ang mainit na pisil ni Lakan sa kanyang kamay. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Hiraya, alam ni Sinag na hindi na siya muling maglalakad ng mag-isa. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan. Natagpuan na niya ang kanyang halaga. At sa wakas, natagpuan na niya ang pag-ibig na karapat-dapat sa kanya. Ang kwento ni Sinag ay isang paalala sa ating lahat, lalo na sa mga kababaihan, na ang ating halaga ay hindi nakadepende sa katapatan ng ibang tao sa atin. Ang pagtataksil ay isang masakit na karanasan, ngunit maaari itong maging tulay upang mahanap natin ang ating tunay na lakas. Huwag nating hayaan na ang pagkakamali ng iba ang tumukoy sa ating kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng ating sariling puso. Higit sa lahat, ang pagmamahal sa sarili ang pinakamatamis na paghihiganti sa lahat ng nanakit sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsunod sa kwento ni Sinag, Lakan at Hangin dito sa ating channel. Sana po ay nagustuhan ninyo ang naging takbo at pagtatapos ng kanilang kwento. Ano pong bahagi ng kwento ang pinakanagustuhan ninyo? O anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong isunod nating i-upload? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang lahat ng inyong mga mensahe. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.